Sa marami pong pagkakataon sa banal na kasulatan, gaya na rin po dito sa ating text, ginagamit ang salitang heart hindi upang tumukoy po sa ating internal organ that pumps blood, o di kaya naman ay sa ating emotion lamang, na sila pong madalas na naiisip nating pinatutungkulan kapag ginagamit ang terminong ito, hindi po ba? Pero sa pagkakataon pong ito, ang puso, ingatan mong mabuti o may buong sikap ang iyong puso. Sa pagkakataon pong ito, ang puso ay tumutukoy sa ating pinaka-inner self. The heart is that inner person that makes you, you. Pakinggan nyo ang sinasabi dito sa Proverbs 27:19. As in water, face answereth to face, so the heart of man to man. Or again, in ESV, as in water, face reflects face, so the heart of man reflects the man. Ang puso po natin, kung gayon, ang siyang pinaka-innermost being natin. Ang puso natin, ang siyang psyche natin, o ang soul natin. At yung tagubilin dito, yung utos dito na ating pakaingatang mabuti o may buong sikap ang ating puso, ay nagpapaalala lamang po sa atin kung gaano ito kahalaga sa mga mata ng ating Panginoon. Sa paningin ng Panginoon, napakahalaga ng ating puso. Sa paningin ng ating Panginoon, napakahalaga ng ating kaluluwa. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ganun kahalaga ang ating kaluluwa sa mata ng ating Panginoon na kahit mapasayo na ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ay walang kabuluhan ang lahat ng napasa iyo. Kaya sa puso nakatuon ang atensyon. Sa puso nakatuon ang concern ni King Solomon dito. Oo, mahalaga ang ating mga mata. Oo, mahalaga din ang ating mga tainga, ang ating mga labi. Pero ang puso ay nasa sentro ng ating pagkatao. Nangangailangan ito kung gayon ng espesyal, nangangailangan ito ng importanteng atensyon mula sa atin. Again, guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Bakit daw po mahalagang ingatan ng ating puso? Again, for out of it spring the issues of life. Alam nyo, basic yun mga kapatid. Because, sabi nga ng Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano ka, kung sino ka, sa loob mo, yun ka. Kaya nga po, sa scriptures, kung meron tayong masasamang mga gawa, halimbawa, hindi tinuturing na yun ay nanggaling lang sa wala. Sumipot lang sa hangin. Basta nangyari lang. Hindi mo pwedeng gawing excuse kung bakit nagawa mo isang maling bagay, ewan ko, basta nagawa ko lang. That is not an acceptable excuse.
Sapagkat malinaw po, mga kapatid, for example, dito sa Matthew 15:19, out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Kaya't kung masama ang lagay ng ating puso, masama din po ang bunga, masama din po ang gawain na lalabas mula doon. Are you following me, brothers and sisters? Ang totoo, iyan po ay applicable din pagdating sa mga gawaing espiritual. Kaya nga po, ang tagubilin ni Paul, kung sakaling aawit tayo sa Panginoon, ay huwag anya, basta aawit lamang tayo. Hindi sapat yon para kay Paul, at hindi sapat yon sa mata ng ating Panginoon. Hindi okay na yun lang. Kundi ang sabi niya, we are to sing with grace in our hearts to the Lord. Colossians 3:16. Yan ay sapagkat yung pag-awit natin ay dapat refleksyon ng kalagayan ng ating puso. And oftentimes, or sometimes, ang nangyayari, umaawit tayo ng ating labi kahit hindi na inaawit ng ating puso. Hindi na yon ang tema, hindi na yon ang pulso ng ating puso. And that is very, very dangerous, you see. Ayon po kay King David, ang kaluguran ng Diyos, ang nais ng Diyos ay ang matagpuan niyang tapat, matagpuan niyang tunay, matagpuan niyang matuwid sa harapan niya ang ating kalooban. Psalm 51:6, behold, thou, our sovereign Lord, behold, thou desirest truth in the inward parts. Kaya dapat po, mga kapatid, dapat po napakatiyakin natin kung anuman ang ginagawa natin outwardly, lalo na sa pagsamba, dapat yan po ay sigun, dapat yan po ay tugma sa tunay na kalagayan ng ating pusong talagang nasisiyahan sa kaluwalhatian at kagandahan ng Panginoon. Kapag inaawit natin, kanina, inaawit natin, behold, our God, dapat, yun talaga ang sigaw ng puso mo. Yun talaga ang nararamdaman mo. Or else, we are just faking it. We are nothing but a bunch of hypocrites kung hindi tugma yung ginagawa natin, yung inaawit natin sa talagang kalagayan ng puso natin. Oo, pwede tayong magpanggap na may uhaw sa Diyos, may pagkaakit, may pagpapahalaga sa Diyos, pero kung hindi talaga ganito ang sinisigaw ng ating puso, ang kapwa-tao lang ang madadaya natin, pero hindi ang Diyos. Hindi natin pwedeng dayain, hindi natin pwedeng lokohin ang all-seeing, all-knowing, sovereign God of the Bible. For the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. 1 Samuel 16:7. Minsan, o madalas, as human beings, ginagawa natin isang bagay para sa personal na pakinabang, hindi po ba? Nagbabait ka sa amo mo, baka ma-promote ka. Nagbabait ka sa kapwa mo, baka mabigyan ka ng pabor. Pero subukan mong magkaroon ng malaking problema yung tao na yon. Ikaw yung kauna-unahang mag-hands off. Ayoko, problema yan eh. Ayokong masabit dyan, o ayokong mabigatan dyan, tutulong pala. Ayoko nang tutulong. Ang gusto ko, ako ang makikinabang. You see? Ang dali-daling dayain
ang ating puso, and yet, sabi ko nga, ginagawa natin yon nang walang aling ang ating tingin sa kanila, di ba? Yung parang totoong-totoo ka sa iyong sincerity, pero hindi pala. Mandaraya po ang ating puso. Muli, tungkulin natin bilang mga mananampalataya ang pakaingatan ng buong sikap ang ating puso. Tanong natin kanina, bakit may pangangailangan at may utos na ating pakaingatan ng ating puso? Well, ito po sapagkat, in the words of John Flavel, and I quote, "The greatest difficulty in conversion is to win the heart to God. And the greatest difficulty after conversion is to keep the heart with God." Nasundan niyo yun? Again, let me read. The greatest difficulty in conversion, in being saved, is to win the heart to God. Di nga natin kaya eh. Salvation is what? Is of the Lord. Wala naman tayong natural na pagkaakit sa Diyos. Yun ang totoo niyan. You see? So, it will take God's powerful grace to turn our hearts around. You see, to change our hearts. Hence, it's difficult. You know? Sa ating panig, hindi sa Diyos. Pero pagkatapos na nating maligtas, tapos na ba lahat? Sitting pretty na ba? Again, sabi ni John Flavel, and the greatest difficulty after conversion is to keep that heart, the heart with God, with God. Yung patuloy mong ginugusto na manatili sa presensya ng Panginoon, mahirap yon. Sa karanasan, nalalaman natin, mga kapatid, na totoo ang statement na ito. Sapagkat pagkatapos na tayo makakilala sa Panginoon, of course, again, only by and through the power of His grace, pagkatapos ng ating pusong bato, yung dating matigas, yung dating manhid, yung pusong dating walang pakialam sa mga bagay ng Diyos, ay naakit palapit sa Kanya. Pagkatapos na ito'y dumaan sa tunay na pagbabago, yan ang kaligtasan eh. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang mananampalataya. Dating matigas ang puso natin, dating manhid ang puso natin sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Dati wala tayong pakialam sa Diyos. Pero naakit tayo. Pagbabago, yan yung tunay na pagbabago. Pero sa pagdaan po ng mga panahon, marahil hindi natin namamalayan kung mapapabayaan po itong pagkaakit na ito sa Panginoon, itong uhaw na ito at pananabik sa Kanya ay maaaring unti-unting tumabang. Unti-unting muling maging manhid. Unti-unting muling maging walang pakialam sa Diyos kung hindi natin babantayan. Do you agree? Do you believe that this is true? Kaya't mahalagang maging more sensitive tayo, brothers and sisters. Mahalagang maging discerning tayo sa tunay na kalagayan ng ating puso. Huwag tayong in denial. Hindi. Mahal ko ang Panginoon, pero ayaw mong magbulay-bulay ng salita niya. Ayaw mong manalangin. Ayaw mo anywhere, mapasa anywhere 10 meters from the church. You know? Gusto mo malayo sa simbahan, away from the church. Para tayong sinisilihan. Tapos, okay ka lang? I don't think so. The Bible does not say so. You see. Sapagkat, mga kapatid, kung ano ang naghaharing diwa sa loob natin, magmamanifest yan outwardly sa buhay natin. Sa mga priority natin, you see. Hence, guard your heart
Guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Kung ang puso natin ay malayo, kung ang puso natin ay malamig sa Panginoon, anong inaasahan natin magiging kilos at attitude natin? Kung ang puso natin ay malayo at malamig sa Kanya, magiging pasya natin. Anong inaasahan natin magiging pasya natin? Kung gayon ang kalagayan ng ating puso, what do you expect? Ano magiging priorities natin kung malayo ang puso mo at matabang sa Diyos? Ano magiging mga pagpapahalaga natin, yung place value natin, yung value system natin? Ano sa palagay niyo magiging madalas na laman ng isip natin kung ang puso natin ay malayo at malamig sa Diyos? Ano man po ang sagot sa tanong na yan, isa lang ang tiyak, siguradong hindi pag-aharian ng ating puso kung malayo ang puso mo at malamig sa Diyos. Hindi ang pag-aharian ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, nawawalan ka ng patience, wala yang kabutihan, walang kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pag ang puso ay malayo at malamig sa Diyos, sigurado tayo na hindi yan nangyayari sa buhay natin. Galatians 5:22 and 23. Tama? Tingnan ninyo. Kung malayo ang puso mo sa Diyos, madali ba sa iyo ang umibig? Lalo na sa mga hindi kaibig-ibig na kapwa mo? Gusto mo nga patayin eh. Kung pwede lang, amen? Sobrang mong inis. Di ba? Sobrang yamot. Sobra yung hatred. You see? So meron tayong way to know kung malayo ang ating puso, kung malamig ang ating puso. Maaaring hindi tayo aware, pero there is such a thing as spiritual declension. Now, ang dictionary definition ng declension, it is a condition of decline. Declension is a condition of moral deterioration. Now, while it's true that whenever our Lord God plants the seed of spiritual life in the soul of an individual, that seed is meant to abide. That seed is meant to grow. That seed is meant to prosper. That's true. Tinuturo yan ng Biblia. And God has given sufficient provision to secure the growth of that spiritual life. In fact, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Psalm 92 verses 12 to 15, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. It represents growth. It represents richness. You see, they shall be fat and flourishing. Verse 15, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Nakita niyo yun? Andun yun, totoo yun. Pinangakuan ng Panginoon ng bawat isang mananampalataya na sila'y lalago. Nandyan yun. Within us, He has equipped us with the ability. He is sustaining us with grace, you see, for us to be able to continue on in this Christian life. Gayun pa man, nevertheless, nagbigay din ng warning ang scriptures sa reality na pwedeng matuyo, pwedeng maluoy spiritually ang isang mananampalataya. Isang malungkot na halimbawa nito, mga kapatid, ang kalagayan ng iglesia sa Sardis. Anong seryosong mensahe ng Panginoon sa kanila? Revelation 3:1-3,
I know your works. You have the reputation of being alive. Peke, hypocrite, di ba? You have the reputation of being alive, but you are dead. Wake up and strengthen what remains and is about to die. For I have not found your works complete in the sight of my God. Remember then what you receive and heard. Keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. Sitting pretty tayo, di ba? Akala natin, our God is all forgiving. Walang untoward incident ang mangyayari kahit alam niyang ang lamig-lamig ko na sa Kanya. Okay ang lahat. Hindi okay sa Diyos. Kung hindi okay ang ating puso. Amen? Napansin po ba niyo yun? Sa passage na binasa natin, meron pa ring form of spirituality. Right? Mukhang buhay na buhay at active pa ang church sa Sardis sa mata ng iba. Pero ang totoo, naluluoy na sila. Papunta na ito sa tuluyang pagkabulok kung hindi maaagapan. Take note, ang pwede lang namang maluoy ay yung may buhay. So ang pag-aasa natin ay mga mananampalataya ang karamihan sa church sa Sardis. Kasi ang walang buhay sa simula pa, spiritually dead na yan. Pero hindi dapat makampante ang mananampalataya. Hindi niya dapat ipagsawalang bahala ang pangangalaga sa kalagayan ng kanyang kaluluwa. At lalo naman seryoso ang mensaheng ito pagdating sa mga unbelievers. There may be some unbelievers in our midst. Mas seryoso yung mensahe sa atin kung gano'n ang kalagayan natin. Nakaamba ang judgment ng ating Panginoon sapagkat hindi ubrang walaing bahala natin ang isang napakadakilang Diyos. Isang malaking kasalanan na baliwalain mo, nagbibigay sa iyo ng hininga bawat saglit ng iyong buhay. Amen? Yung amo mo nga lang, magagalit sa iyo pagka binaliwala mo siya. Amo lang yon. We're talking about the sovereign ruler and creator of all things, the Lord of lords and the King of kings. My. Ano po ang observation ni Octavius Winslow na may kinalaman sa ating paksang pinag-aaralan ngayon? Sa kanyang book na may pamagat, Personal Declension and Revival of Religion in the Soul, ganito po ang kanyang sinabi. After all God has done for him, meaning for a believer, after all God has done for him, after all the rich displays of His grace, the patience and tenderness of His instructions, the repeated discipline of His covenant, the tokens of love received, and the lessons of experience learned, there should still exist in the heart a principle, the tendency of which is to secret, perpetual, and alarming departure from God. Ano raw ang tendensiya ng ating puso? Una, it is secret. No? Akala ng iba, okay ka. No? May dala kang Biblia, parang holily. Parang ang galing nating magpayo, ang galing nating umawit, etc. Name it. Pero yung pala may nangyayari na sa kalooban natin. Again, ano raw ang tendensiya ng ating puso? The tendency of which is to secret, perpetual. Kaya dapat bantayan sapagkat lagi umuungos yung selfishness,
Laging umuungos yung desire for the things of this world. Nandyan yan. And alarming. Yun yung, kahit si Octavius Winslow, sabi niya, it's alarming. Alarming departure from God. Bakit alarming? Kasi, considering lahat ng tinanggap mo, tinatanggap mo sa Diyos, hindi ba nakaka-alarma na ayaw mo pa sa Kanya? Think about that. Mas pinipili mo ang iba. Di ba may mga ganon yung halimbawa, sa kapwa lang natin tao, tataka ka, bakit pag ako kausap, ayaw? Pero siya pagka ang iba ang ka-fellowship, etc. Bida-bida, pagka sa iba. Di ba? Minsan nalulungkot ka, bakit? May ketong ba ako? Bakit ayaw sa akin? Offensive yun sa atin, di ba? O lagay mo ngayon yan, lalo na sa Diyos. Wala siyang halaga, wala kang oras sa Kanya. Talaga. Tapos sasabihin natin, okay lang ang lahat. No, it's not okay. Alam nyo ang ating alam nyo kung ano ang problema natin? Yung ating constant forgetfulness of this truth mismo. Anong truth? Na maaaring lumayo ang puso natin sa Diyos. Kaya hindi natin nadidetect na may problema na kasi hindi tayo naniniwala, ako lalayo sa Diyos. Hindi yan possible. Lumalayo ka na. Hindi mo ba namamalayan? Lumalayo ka na. Iba na nga priority mo eh. Amen? At yung constant forgetfulness natin na may pangangailangan tayo, matinding pangangailangan tayo na manatili sa presensya ng Diyos. Panginoon, wag mo ako hayaan lumayo sa iyo o ako'y mamamatay. Napagpatuloy ni Octavius Winslow. Sabi niya, we often think of faith and love and their kindred graces as though they were essentially omnipotent, forgetting that though they undoubtedly are divine in their origin, spiritual in their nature, and sanctifying in their effects, they yet are sustained by no self-supporting power, but by constant communications of life and nourishment from Jesus, that the moment of their being left to their inherent strength is the moment of their certain declension and decay. Akala natin, tumanggap tayo ng biyaya, tumanggap tayo ng pananampalataya, tumanggap tayo ng pag-ibig mula sa Diyos. Akala natin, kung tinanggap na natin to, pwede na tayo humiwalay sa Diyos. Ang nakakalimutan natin, mamamatay din yun, mauubos din yun, maluluoy din yun, dahil hindi na nakakabit sa pinanggagalingan noon. Amen? Ilang beses na nating itinuro yan. We beheld His glory, the glory as of only begotten of the Father, full of grace. He is full of grace. He is the reservoir. He is full of grace and truth. John 1:14, John 1:16, and of His grace have we all received. And of John 1:16, and of I used to memorize. I used to know that by heart. Yes. Again, we beheld His glory, the glory of His only begotten of the Father, full of grace and truth. 16, John 1:16, and of His fullness have we all received grace upon grace upon grace upon grace. Walang katapusan. And no secret. You are connected with Him. Amen? Pero eka mo, pinuno mo na yung container mo, pwede ka na lumayo sa Kanya. I have enough love and faith in me. Pwede na akong hindi makipag-communicate sa Kanya. Pwede na akong hindi makinig ng Kanyang mga salita. Really?
Naniniwala kang possible yan nang hiwalay sa Kanya? Here's some more from Brother Winslow. The process of spiritual decay may be going forward within the secret recesses of the soul, and not a suspicion or a fear be awakened in the mind of the believer. Tandaan natin to. Bago bumagsak ang isang tao sa matinding kasalanan, bumagsak na muna siya matagal na sa kanyang puso. Tandaan natin yan. Hindi obrang, talaga nga, malamig na ako, hindi ako makapaniwala. Ayaw ko na sa Diyos, ayaw ko na sa kanyang mga salita. Hindi ako makapaniwala. Maniwala ka. Matagal na lumamig ang puso mo bago ka dumating sa punto na yan. Naakit ka sa hindi mo asawa at gumawa ka ng malaking kasalanan, huwag mo sabihin noon lang yun, nabigla ako. I was caught unprepared. No! Yung puso mo, matagal lang ine-entertain ang pag-iisip na yan. Ang infidelity na yan. Magandang halimbawa, narinig ko sa iDisciple, one of the speakers. Sabi niya, alam niyo ba, malaki ang pagkakaiba ng loving someone and being in love with someone. Totoo yun di ba? Napatanong tuloy ako kay Ma'am Tess, ilang taon na ba tayong married? Sabi niya, 32, right? That I am in love with her. Di ba? Hindi magkatugma yun. Paano ba nalalaman that you are still in love? Nagmamadali kang umuwi. Hindi ka gusto mo matapos na yung trabaho mo. Kasi gusto mo nang umuwi, gusto mo nang makita yung asawa mo. Right, Brother Kimpi? Mula sa trabaho, tagal nang babiyahihin mo, pero gusto mo nang makauwi. Kasi nasasabi ka na makita ang asawa mo, hindi ka naiinip, nakakwentuhan siya. Yun yung being in love. Right? Hindi ko mo magkasama kayo sa isang bahay, in love kayo sa isa't isa patuloy. Di ba? Hindi ka naiinip, gabi na pala, nakukwentuhan pa rin tayo. Masaya ka pa rin, mayroong pa rin lundag sa puso. Pag nakikita mo siya, pag nag-aayos siya sa salamin. Di ba? Yung before and after. Amen? Ang laking pagbabago. Amen? Oh, my goodness. So the question now is, are you still in love with God? I'm not asking you if you are still a Christian. I know you are. But are you still in love with Him? Para sa iyo. Kasi sabi, guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life, yung bukal ng buhay. Ang tanong, ano para sa iyo? Ang kahulugan ng bukal, masagana, di ba pag bukal, it represents kasaganaan, right? Pero tanong, kailan mo matatagpuan, masasabing natagpuan mo na ang tunay na kasaganaan, ang tunay na kabuluhan, ang tunay na kaligayahan sa buhay? Marahil sasabihin natin kung nabago na ang sirkumstansya natin o nabago na ang kalagayan natin sa buhay. Ganun ba yon? Kanina tinanong ko si Ma'am Linda, kamusta na yung pinapagawa mong mansyon? Kamusta na yung villa na pinagagawa mo? Yung villa na pinagagawa mo? Sabi niya, meron namang progress. Sasabihin ba ni Ma'am Linda, pagka nagawa na, at siya ay kukuya-kuya-kuy na doon, sasabihin niya, ito na ang kasaganaan ng buhay. Ito na, narating ko na. Yung ba? Para sa atin? Ang bukal ng buhay? Yung iba naman, marahil na sasabihin, lalo na kung may karamdaman, kung gumaling siya, yun ang kasaganaan ng buhay. Yun ang bukal ng buhay. Yung may financial difficulty, sasabihin, pag guminhawa na siya, nabayaran na lahat ng utang, nasettle na lahat, yun na ang kasaganaan at bukal ng buhay.
Yung single, kapag nakapangasawa na, I'm in heaven. I'm in heaven. Tuturu, turu, tututu. After 1 year. Rosel, after 1, 2, 3 years. Kung meron pa rin tuturu, tutu. Baka iniisip na natin, baka kaya lalong magtagal to, kapatid na Cesar. Kaya paabuti ng 2032. Pagka iniisip na natin anong pambabayad sa Meralco. O kaya naman naliligaw sa Baguio. Sweet pa rin ba pag-uwi? Amen? O naubos na ang pera, kabibili ng pasalubong. Sweet pa rin pag-uwi? So yung single, kapag nakapangasawa na, yung may asawa, pag meron ng anak, o kung may mga anak na, pagka napagtapos na mga anak, sasabihin ng marami, yan, nandyan, ang bukal ng buhay. Pero ayon sa ating text, saan daw ba nagmumula ang bukal ng buhay? Nagmumula ito sa ating puso. Right? Guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Kahit anuman ang magbago sa buhay natin, kung walang mababago sa puso natin, wala ring mangyayari. Mananatili tayong bitter. Nasa iyo na lahat. Napagawa na yung bahay, nakapag-asawa na, may anak na, napagtapos na mga anak, etc. The whole 9 yards. Kahit na lahat na yan mangyari, kung may depekto sa puso natin, mananatili tayong bitter, mananatili tayong joyless, mananatili tayong jealous, mananatili tayong proudful, mananatili tayong discontented or dissatisfied. Kaya pala napakahalaga na i-guard natin ang ating puso. With all diligence. Hindi basta babantayan. With all diligence. Ang dictionary definition ng diligence ay careful and persistent work or effort. It's a careful and persistent work or effort. Yung mga nagmamaneho, may dashboard sa ating sasakyan. Anong purpose ng dashboard? Para makita mo kung may problema sa sasakyan, right? Pagka umilaw yung battery, hindi pwedeng hindi mo yun papansinin. Pagka umilaw yung brake, hindi pwedeng hindi mo yun papansinin. O yung oil, etc. Lahat na. Yung coolant temperature, napakahalaga nun. Hindi pwedeng babaliwalay mo yan. Kasi pwedeng ang kapalit nun ay buhay. Yung simpleng yung door, di ba? Kung hindi siya properly lock, iilaw yun. Hindi pwedeng babaliwalay mo yun. O ganun din ang paraan natin para mabantayan natin ang ating puso. So, kung may indicator sa sasakyan, meron din sa ating puso para malaman natin kung may problema siya. Saan pwedeng nanggagaling ang problema? Well, among many others, narito ang ilan. Una, maaaring ang kaugnayan natin sa Panginoon ay hindi na natin primary concern. Sapagkat kailanmat ang masaganang biyaya ng Panginoon ang siyang naghahari sa ating puso. At yun naman ang tamang lugar, di ba? Saan dapat masagana ang biyaya ng Panginoon? Sa puso natin. Pero kailanmat nangyayari yan. It will subordinate all things to our relationship with God, and God becomes the ultimate goal, the ultimate end to all things, and the center of everything. Pag naghahari ang biyaya ng Diyos, pag naghahari ang pag-ibig ng Diyos, pag naghahari ang katakilaan ng Diyos sa ating puso, hindi pwedeng hindi papailalim ang puso sa Panginoon at sa kagustuhan niya. Pagka ikaw na nasusunod, pagka ang kalendaryo man nasusunod, pagka ang priorities mo nasusunod,
then dapat alam mo na, something is wrong with my heart. Kaya ang tanong, yung relationship ba natin sa Panginoon ay siya pa rin ating main and primary concern? Yung po bang prayer ni Moses, I pray thee, show me thy glory. Exodus 33:18. Yun din ba ang panalangin natin? Sumasalamin din po ba yon sa eagerness? Yung ganung prayer, show me thy glory. Huwag mo na lang akong dalhin sa land flowing with milk and honey. It's tantamount to saying, huwag mo lang hayaang matupad lahat ng pangarap ko kung ang ibig sabihin nito ay malalayo ako at hindi ko masisilayan na ikaw ang pinakamaganda sa lahat, ikaw ang pinakamdakila sa lahat. Kung hindi ganon ang magiging end result na ito, huwag mo na lang akong papasukin sa promised land. Yan yung prayer ni Moses eh. Yan yung kanyang heart's desire. Ang tanong, sumasalamin din ba ito sa eagerness at fervent desire ng ating puso? Ang marami sa atin, handang ipagkapalit ang kaluluwa, makamit lang ang buong sanlibutan. Di ba? Yung kabaligtaran. Palamuti ang Panginoon. Naku, magpapasko na, hindi pa tayo nakakasamba. Samba. Naku, ang bigat ng problema, may malalang karamdaman ang asawa ko. Prayer meeting. Uy, bigla naalala, may prayer meeting pala. Ang church pala may prayer meeting. My. Kung walang ganong problema, kukuya-kuya ko yung nanonood ng Korean novela. Oh, sad. Ang sagot po natin sa tanong na yan ang magdidetermina kung naiingatan nga ba nating mabuti at may buong sigasig ang ating puso o kung ito'y unti-unti nang naluluoy. Saan pwedeng manggaling ang problema? Kung ang puso natin ay hindi na nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Matthew 5:6, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Napansin niyo po ba yung katindihan nung terminong ginamit dito? Hindi simpleng sinabi dito na gusto lang ng katwiran. Ang sabi, may pananabik, may matinding pagkadama ng pangangailangan, nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Yung pwedeng itabi mo muna lahat, kailangan ko ang katwiran. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you. Psalm 42:1. Oh, may pagkadama ng obsession sa katuwiran ng Diyos, sa mga bagay ng Diyos, sa Diyos mismo. Sabi ng Proverbs 16:26, a worker's appetite works for him, for his hunger urges him on. Amen? Again, a worker's appetite works for him, for his hunger urges him on. Nag-iisip ako ng illustration dito. Ang naisip ko ay ang ating napakababait at sobrang masasayahing ay disciple girls. Imagine niyo ang schedule nila. Madaling araw pa lang kailangan mo nang maligo. Napakalamig. Hindi ko sinabing naliligo sila, kailangang maligo. Napaka-possible na nagnaspo-naspo lang. Sobrang natapatan yung sobrang kalamigan. Walang pahinga, halos. Pero kinagabihan, night market. I'm telling you. Preacher Denny, sasama ka ba? Ayun, inaantok na ako. Lemuel, sasama ka ba? Inaantok na ako. Jom, sasama ka ba? Inaantok na ako. Bakit? Mga tito. Mga damatans. Amen?
Sumama pa rin si Kenneth. Amen? Si David, Daniel. And the kuya. Si Sir Eli. I was preparing for this sermon. Tagal. Naglupang hinirang sa television. Wala pa. Pagdating ni Ma'am Tess, ang saya. Tududududu. Bakit? Ano yung nagpupush sa kanila? Yung matindi nilang desire. Hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa night market. And there's nothing wrong with that. Knowing lahat ng may asawa dito, alam nyo kung anong ibig sabihin ng, shop till you drop. Pero ang tanong, hindi masama yun pero ang tanong, sa ating regular walk with God, kahit pagod ka na, kahit ang dami mo nang ginawa, ang tanong, handa ka pa rin bang mapagod even more? Mapuyat? Dahil gusto mong pagpahalagaan ng Diyos? Ang lungkot, di ba? Sa maraming pagkakataon, those are precisely the excuses we give. Naglaban na ako pagod na ako, wag nang sumamba. O kung alam nyo lang schedule ko ng trabaho, excuses after excuses, ang bottom line, tabang talaga sa Diyos. Dahil yun din yung mapupuyat ng kapapanood, yung napagod na daw. Oh my. I don't know everything that is happening in your life. Bato-bato sa langit, ang tamaan, aray. So muli, ang tanong, ikaw ba ay nagugutom? Ikaw ba ay nauuhaw sa katwiran? Nadudurog pa ba ang puso mo sa tuwing nang lumalayo at nanlalamig ikaw sa Diyos? Di ba ganun din sa mag-asawa? Pagka ang sagot ng asawa, pag nagkatampuhan sila, nagtatampuhan kayong mag-asawa, ayaw mo siya. Minsan mas masarap pang kasama yung mga barkada. Pagka ganun, something is wrong. Di ba? Maraming tinamaan mga boys dito, di ba? Ayaw mo siya. Maglalaban na lang ng marami kinabukasan. Pero sa ngayon, ayaw mo siya. Hindi ka pa rin ba payapa? Hanggat alam mo na hindi ka nanunumbalik sa Kanya at tumatanggap ng Kanyang kapatawaran? Kung ang kasagutan mo sa katanungang ito ay hindi, be diligent, brothers and sisters, in the mortification or in the putting to death of sin in your hearts. Get rid of or weed out by the power of the Holy Spirit the sins that have grown in our hearts. Return to Him, brothers and sisters. There is hope, yes, and this hope is in God alone. Return to Him, and He will embrace us, and He will be gracious. He will graciously restore us. Bakit mahalaga at bakit seryoso? Allow me to read again Hebrews 3, beginning verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Maaaring sa dulo, kung talagang, for the longest time, ay matabang tayo sa Diyos, maaaring sa dulo, ang tamang sagot ay ito. Hindi ka nanlalamig na mananampalataya.
ikaw ay unbeliever na nagpapanggap na mananampalataya. At yun ay delikado according to the author of Hebrews. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang ating pinag-aralan ngayon at siyasatin natin ang ating puso sa liwanag ng mga ito. Amen.